Isang batang babae ang namimili kasama ang kanyang ina nang bigla siyang dokutin ng isang lalaki. Umiiyak siya ng buong paghihinagpis, ngunit walang nagawa ang kanyang ina para pigilan ito. Sa kabutihang palad, matapang ang bata. Nang maipit sa trapiko ang lalaki, sinamantala niya ang pagkakataon upang kalasin ang kanyang seatbelt at makatakas mula sa kotse. Nagtago siya hanggang gabi bago umuwi, pero nawala ang kanyang sapatos, at pagpasok niya sa bahay, wala roon ang kanyang ina. Naghanap siya sa paligid at nagugutom. Sa wakas, nakita niya ang nag-iisang pagkaing natira sa refrigerator. Habang kumakain, umiiyak siya. Miss na niya ang kanyang ina. Kinabukasan, suot ang tsinelas ng kanyang ina at may dalang malaking backpack, lumabas siyang mag-isa. Hahanapin niya ang kanyang ina, hindi niya alam ang mga panganib sa mundo. Pagsapit ng gabi, hindi pa rin siya nakakahanap ng matutuluyan, at isang kainahinalang lalaki ang nagsimulang sumunod sa kanya. Binati siya ng lalaki, at nanginig siya sa takot. Inilabas ng lalaki ang isang piraso ng tinapay at inalok ito sa kanya. Nahilo siya sa takot pero mas natakot siya sa lalaki. Nakita niya ang pekeng ngiti nito. Sinabi niyang susunduan na siya ng kanyang ina at tumalikod para umalis. Pero nakita ng lalaki na wala namang ibang tao sa paligid, kaya agad siyang hinablot at pilit na isinasama. Kinagat siya ng bata ng malakas. Sa galit, itinaas ng lalaki ang kamay para saktan siya, ngunit bago ito tumama, may isang lalaking sumipa sa kanya at pinatumba. Siya rin ang lalaking dumukot sa bata noong nakaraang araw. Tumayo ito at matigas na nagsabing, sa akin siya. Siya ang aking garantiya. Lumabas na isa pala siyang taga-singil ng utang. Kinuha niya ang bata bilang punakot para mapilitang bayaran ng ina nito ang utang. Nagalit ang kainahinalang lalaki at sinubukang lumaban, pero agad siyang napabagsak at tumakbo palayo. Doon naisip ng bata na hindi pala talaga masama ang lalaking dumukot sa kanya. Umiiyak siyang nagmakaawang tulungan siyang hanapin ang kanyang ina. Ngunit wala itong sinabi, at mahigpit siyang niyakap, dahil sa araw ding iyon, ang kanyang ina ay ipinadeport dahil sa ilegal na pamamalagi sa bansa. Bago ito kinuha ng mga autoridad, hinarap niya ang taga-singil ng utang at sinabing babayaran ng tiyo ng bata ang utang at siya ang susundo. Nakiusap siyang alagaan muna ang bata sa loob ng 2 araw. Gulong-gulo at nalilito ang taga-singil. Wala pa siyang nakukuhang kahit sentimo, tapos ngayoy kailangang alagaan pa ang isang bata ng libre. Ayaw niya sana, pero nang maisip niya ang batang mag-isang nalulungkot, lumambot ang kanyang puso. Pumayag siya, dinala niya ang bata sa kanyang bahay. Kahit bata pa ito, maalalahanin at masipag, nagwawalis, naglalaba, at nag-aabot ng inumin sa mga matatanda. Kahit hindi niya ito sinasabi, unti-unting napalapit ang loob ng taga-singil sa batang masunurin. Maya-maya'y tumawag ang tiyo ng bata at sinabing susunduan niya ito kinabukasan. Tuwa ang naramdaman ng lalaki, sa wakas, mababayaran na ang utang. Nagdesisyon silang ilabas ang bata para mag-enjoy. Sa loob ng sasakyan, masaya silang nagtatawanan at nagkukwentuhan. Tinatawag siya ng lalaki na, garantiya, kaya tinukso siya ng bata dahil sa luma niyang bansag. Binigyan pa siya ng bata ng mas magarang palayaw, at lihim niya itong iningatan sa puso. Para siyang munting liwanag sa buhay nila, palangiti, nakakatawa, at nagbibigay kasiyahan. Hindi nila namalayang naging parte na siya ng kanilang buhay. Sa mall, hindi kayang bilhin ng lalaki ang mamahaling damit, pero pinili pa rin niya ang pinakamaganda sa mga naka-sale. Kumain sila ng masarap, nanood ng concert ng idol ng bata, at pumila ng ilang oras para bilhan siya ng CD at poster. Sa biyahe, pauwi, niyakap siya ng bata sa sobrang tuwa. Bagamat natunaw ang puso niya, pinilit niyang manatiling kalmado at istrikto, tila isang ama na nagbibigay ng taimtim na pangaral sa kanyang anak. Sa bahay, gumawa siya ng cake gamit ang tsokolate at biscuits para ipagdiwang ang muling pagkikita ng bata at ng tiyo nito. Gabi na iyon ang huling gabi ng bata sa kanilang tahanan. Bagamat matatapos na ang gulo, hindi niya magawang maging masaya. Kinabukasan, maingat niyang pinaalalahanan ang bata na kontakin siya kung sakaling may mangyari. Binilhan pa niya ito ng CD player. Tuwa ang naramdaman ng bata. Ngunit biglang dumating ang isang matandang lalaking mukhang masungit. Napaatras ang bata sa takot, halatang hindi niya ito kinilala bilang kanyang tiyo. Sa nakita niyang reaksyon ng bata, nag-alinlangan ang taga-singil. Ayaw na niyang ibigay ang bata sa taong ito. Ngunit bayad na ang utang, wala na siyang rason para pigilan. Habang nakasakay na sa sasakyan ng bata, pinilit niyang ngumiti at kumaway bilang pamamaalam. Pero sa pagtingin niya sa matanda na mukhang may sakit, kinabahan si Anan. Kahit nagpapakatatag siya, hindi niya napigilan ang pag-aalala. Tinawagan niya ang ilang tao. Nagtanong siya ng walang katapusang mga tanong, gaya ng isang nag-aalalang ama. Natatakot siya na baka hindi maayos ang kalagayan ng bata. Kahit ilang araw na siyang tumatawag, ni minsan ay hindi siya nakatanggap ng sagot, at dahil dito'y lubhang siyang nabalisa. Hindi niya kailanman inakala na siya mismo ang nag-abot ng bata sa isang human trafficker. Ibinenta ang bata sa isang cabaret.
Dahil inosente pa, tinanong niya ang madam, kailan po ako papasok sa eskwela? Maliwanag na hindi niya pa rin nauunawaan ang sitwasyon. Ngunit mula nang dumating siya roon, hindi siya itinuring na bata. Pinagawa sa kanya ang pinakamabibigat at pinakamaruruming gawain. Madalas pa siyang hindi pinapakain. Wala siyang masyadong nauunawaan, hanggang isang araw, habang naglilinis siya sa isang pribadong silid, may bisitang naghagis ng baso na tumama sa kanyang mukha at nagdulot ng malalim na sugat. Dumaloy ang dugo, at nanginig siya sa takot. Para makatipid, basta na lang binunot ng madam ang bubog, tinapalan ng antiseptic ang sugat, at itinuring na parang wala lang. Walang magawa, mag-isa, at desperado, naisip niya ang kanyang tiyo. Samantala, hindi rin siya nakakalimutan ng lalaki. Nang makatanggap siya ng tawag, unay natuwa siya. Pero agad itong napalitan ng pagkabahala, umiiyak ng hagulgol ang bata sa kabilang linya. Maliwanag na may masama nangyayari. Nang tanungin niya ito, naibulong ng bata ang address. Nang malaman niyang ibinenta ito sa isang cabaret, nagngit-ngit siya sa galit. Pero sa halip na magpadala sa emosyon, pinakalma niya ang bata sa tawag. Agad siyang nagmaneho papunta roon ng gabing iyon. Nang makita niya ang sugat sa mukha ng bata, nabasag ang puso niya. Hindi na siya nakapagpigil. Pinatabi niya ang bata, sinuntok ang salamin, at binuhat siya palabas. Lumabas ang madam sa ingay. Hinarap niya ito at sinakaw sa matinding galit. Gusto na niyang saktan ito, pero alam niyang walang mabuting dulot ang karahasan. Pinigilan niya ang sarili at mariing sinabi, isasama ko ang bata. Sa sasakyan, dahan-daang pinunasan ng bata ang dugo sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, naging bayani siya ng bata. At sa kanyang puso, hindi na siya isang garantiya, isa na siyang mahalagang anak. Upang makuha ang bata, ibinenta niya ang minamahal niyang sasakyan at binayaran ang may-ari ng cabaret. Pag-uwi nila, ngumiti ang bata sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Pinaghandaan ng lalaki ng maigi ang kwarto para sa kanya. Para magamot ang sugat sa kanyang mukha, dinala niya ito sa pinakamahusay na ospital. Para makapag-aral, isinama niya ito sa kanyang rehistro sa bahay, at sa legal na papel, siya na ang ama nito. Pero sa puso niya, matagal na itong anak. Upang hindi makaabala sa pag-aaral ng bata, nagpalit siya ng trabaho. Araw-araw niya itong sinusundo, inihahanda ng masasarap na baon, at inaalagaan ng buong pagmamahal. Masipag mag-aral ang bata at palaging nangunguna sa mga pagsusulit. Sa munting pamilyang ito, naranasan nila ang isang uri ng kaligayahang hindi pa nila kailanman natikman. Habang lumalaki ang bata, hindi siya lumuwag, lalo pa siyang nag-aalala. Isang araw matapos ang klase, maingat siyang nagtanong. Natatakot siya na baka siya ay kinahihiyan ng bata dahil sa kanyang itsura. Sa panahon ng entrance exam nito sa kolehiyo, sinamahan niya ito sa lahat ng araw, palaging nagbibigay ng suporta. Nasa labas siya ng testing center, mas kabado pa kaysa sa mga examini. Isang gabi, hindi pa rin umuwi ang bata pagsapit ng 10:00. Sobrang nag-aalala siya. Maya-maya, nakita niya ang anak na lasing at inaalalayan ng isang kaklaseng lalaki. Nang marinig niyang sinabi ng lalaki, hindi ko siya masyadong pinainom, nagalit siya ng husto at muntik ng saktan ito. Nangamba siya para sa kaligtasan ng anak. Hinarap niya ang nobyo nito at siniyasat kasama ang kanyang mga kaibigan, parang tinatanong ang isang kriminal. Inalam nila ang lahat tungkol sa lalaki. Ngunit isang tawag ang biglang nagbago ng lahat, galing ito sa tunay na ina ng bata. Lumala na ang karamdaman nito at gusto nitong makita ang anak sa huling pagkakataon. Hindi nagdalawang isip ang lalaki. Dinala niya ang bata upang makapiling ang ina. Sa biyahe, pinaalalahanan niya ito, huwag mo nang sisihin ang nanay mo. Wala siyang magawa noon. Ngayon, malubha na ang sakit niya. Huwag mo na siyang dagdagan pa ng bigat. Sa wakas, muling nagtagpo ang mag-ina. Niyayakap nila ang isa't isa habang umiiyak. Alam ng ina na hindi niya kayang tapatan ang kabutihan ng lalaki, kaya sa pagkakataong iyon, sinabi niya ang totoo, matagal na silang iniwan ng asawa niya, kinuha nito ang lahat ng pera at naglaho. Hiling na lang niya na matulungan silang mahanap ang tunay na ama ng bata, kahit isang beses lang silang magkita. Upang matupad ito, agad siyang nagsaliksik. Pagka-uwi nila, nahanap din niya ang lalaki. Inayos niya ang pagkikita ng ama at anak sa isang hotel, at siya'y tahimik na lumayo. Kalaunan, nag-inuman sila ni Anan, walang imik. May mas tanga pa ba sa'yo sa mundong to? Reklamo ni Anan. Masakit sa kanya ang lahat. Kahit kailan, wala siyang hiningi kapalit ng lahat ng ginawa niya, pero hindi niya mapigil ang makaramdam ng pangungulila. Pakiramdam niya, hindi na siya kailangan ng bata. Pag-uwi, tinitigan niya ang litrato ng bata, masakit sa puso. Ngunit bigla siyang tinawagan nito. Papa. Oo, tinawag siyang, Papa, isang titulong karapat-dapat talaga sa kanya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, mga luha ng ginhawa at kasiyahan. Pagkababa ng tawag, masigla niyang inilagay sa bag ang paborito nitong CD player at agad siyang umalis upang dalawin ito. Pero ang bata ay naghintay buong gabi. Hindi dumating ang lalaki.
Parang naglaho siya sa mundo, walang bakas, walang mensahe. Sa susunod na 10 taon, hinanap siya sa buong bansa. Paulit-ulit silang nabigo, pero hindi sila sumuko. Hanggang isang araw, may nakita ang babae na banner. Naalala niya ang palayaw na tawag niya noon sa kanyang tiyo. Tumakbo sila sa himpilan ng pulis at muling naghanap gamit ang pangalang iyon. Sa pagkakataong ito, natagpuan nila siya. Lumabas na matagal na pala siyang may malubhang cerebral thrombosis. Upang makatipid, hindi siya nagpapagamot. Nang araw na iyon, papunta siya sa dalaga, ngunit bigla siyang inatake at naaksidente. Wala siyang ID o anumang dokumento, kaya dinala siya sa isang care facility bilang hindi kilala. Napansin ng staff doon na palagi siyang sumusulat ng isang salita sa notebook, garantiya. Iyon ang ginamit nilang pangalan niya. Sa ospital, sa wakas, muling nakita ng babae ang kanyang ama. Pero ang tingin nito ay blanko, tila wala nang naaalala. Ngunit nang marahan niyang sambitin ang salitang, garantiya, may gumalaw sa kanyang loob. Dahan-dahan, inilabas niya ang lumang CD player na paborito ng bata. Buong taon niyang iningatan ito na parang kayamanang hindi matutumbasan. Habang inililipat niya ang sapatos ng lalaki, may nakita siyang bank book. Lahat ng ipon nito, para sa kanya. Kahit wala silang dugong magkaugnay, hindi na muling nag-asawa ang lalaki. Inalay niya ang buong buhay niya sa kanya. Isa siyang tunay na ama, isang ama na ibinigay ang lahat. Hindi man sila magkadugo, mas malalim pa ang kanilang ugnayan kaysa sa dugo. Naway bawat batang babae ay magkaroon ng amang nagmamahal ng ganito. At bawat amay magkaroon ng anak na lubos na nakakaunawa sa kanyang puso. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video upang matulungan ang aming channel. Maraming salamat po.